92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, let's go! Let's do this! Opo, sama-sama na nga po tayo para sa ating programang H2H, puso sa puso ang usapan. Yan, pero bago nga po tayo magpatuloy, nakapag-share na ba kayo dyan? Baka naman nakikipagkwentuhan na kayo, pinagbubulungan nyo pa. Hala, bumalik na si Kuya Poy, ayan na si Kuya Poy. Hindi pa nyo napipindot yung share button naman dyan. Go na, kapatid. Go and press that share button na. Ay, English. Oras na nga po natin, 15 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Opo, para sa lahat naman nakikinig sa atin sa radyo sa 92.3, pwede rin po kaming masili, pwede nyo kaming makita. Actually, hindi po kami, pero mamaya pwedeng kami dahil meron akong makakasama. May makakasama ako na alam ko na idolong-idolo nyo rin. Ito halos kasing edaran ko na. Halos kasing edaran ko, pero kapag ka nakita nyo at kapag ka narinig nyo siya, sabihin nyo, ay, ang galing. Iba talaga. Mamaya makasama po natin siya, ha? Antabayanan nyo sa pagpapatuloy ng ating programa. Samantala, eto na muna ang ating mga paalaala sa mga nakikinig nga sa radyo. Pwede po kayong sumilip sa aming Facebook, mag-follow kayo, ha? Hindi lamang po para sa programang ito sa H2H, sa Heart to Heart, pati na rin sa ating mga balitaan at sa iba pang mga programa na ino-offer ng 92.3 True FM. Ito po ang aming Facebook page, 92.3 True FM. At ganun din sa ating mga iba pang social media accounts. 92.3 True FM social media accounts natin. Meron po yan sa YouTube channel. Meron ngang sa FB, sa Instagram, TikTok, Threads at doon sa X na dating Twitter. Nabitin pa. Bayan. At ito pa mga dapat ninyong malaman, meron nga po tayong 250 pesos na cash prize pamimigay agad-agad sa mapalad na mapipili. Sa mapalad na makakasagot sa mapupusuan naming sasagot. Hindi lamang 250 pesos na cash prize, kundi ang isang sulit TV box. Available na available. Available para po sa inyo yan. Kaya naman tutok na, makisagot na sa ating love question of the day, makidaw-daw na, makisawsaw na sa ating magiging kwentuhan. Alam nyo naman mga kwentuhan natin dito sa totoo lang, sa totoong buhay lamang. Para sa ating HEART segment at para nga po sa mga ngayon lamang ulit na mararanasan ngayon pa lamang tumututok para sa HEART segment. Ano ba naman yun? Sasabihin na lang na heart, pinaghiwa-hiwalay pa naman. Ibig sabihin kasi, binigyan nga natin ng panibagong pakahulugan. Yung salitang heart. Kung saan, yung letter H ay tatanungin natin, mga makakausap natin mamaya, ano ba magiging desisyon ninyo? Tutuloy pa ba yan o ayaw na? Pwede kasing letter H, ang ibig sabihin ay half and half muna, 50-50 ang chances. Talagang di pa ako ready, Kuya Poy. Kaya naman yung letter E ay evaluate ko po muna. Let me talk to my lawyer first. To my mother pala. Ayan, to my father. Ganyan ang usapan, evaluate muna. Pwede rin yung letter A na okay na, Kuya Poy. Approve na approve. Kami na ulit. Balikan na ulit kami. At syempre, nandiyan din ang letter R. Mapait man, pero kailangan talaga. Parte po siya ng ating mga puso. Yan po ang R as in reject na. At syempre, nandiyan pa rin ang letter T na try again. Yun! Ganoon nga po yun. Eto na, uumpisa na nga po natin ang ating kwentuhan. Makakasama nga po natin ang ating mga makakausap sa ating heart segment. At eto na nga po yun, kasi naman, eto raw. Lasinggero raw kasi etong kapatid natin na si John. Kaya ang live-in partner niya na si Kate,
madalas na sumasakit ang ulo. Bakit nagkaganon? Di ba yung lagi naglalasing yun ang sumasakit ang ulo? Pero eto hindi. Oo, sumasakit ang ulo nung partner nitong si John na lasenggo. Pero ang pagiging lasenggo nga po kasi nitong si John, may kakaibang catch eh. Sa tuwing nalalasing, etong si lalaki, nagagawa raw na i-chat online ang kanyang mga ex-jowa. Oy! At kung minsan pa nga raw ay nagagawang takutin naman nitong si John ang kanyang kinakasama na ngayon na si Kate na maghanap daw ng babaeng bayaran para matugunan ang init ng kanyang katawan. Mamaya tatanungin natin, sinasabi ba yan kapag ka nalalasing o kahit na nasa matinong pag-iisip? Kawawa naman ho itong si Kate, ano? Palagi na lang daw na stressed dito kay John. Ngayon, kaya naman kausapin natin 27 years old mula sa Batangas, si Kate. Kate, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Kate, etong mga sinabi mo sa amin. Totoo ba 'to lahat na kapag ka nalalasing lang itong si John? Kate? Opo. Oo, yan. Kapag ka nalalasing si John, para nag-iibang tao siya. Pero kapag ka, papaano siya? Kumusta siya makipag-usap sa'yo kapag ka hindi naman nakakainom ng alak? Okay naman po. Parang wala lang nangyari. Akala mo walang ginawa talaga. Hindi man magsusorry. Hindi man mangingi ng pasensya. Walang sorry? Nagawa niya nung gabing yun. Parang palipasin lamang po. No, Kate, medyo pumwesto ka nga na mas maayos-ayos. At wag narinig ko para nagfi-feedback tayo sa radyo. May radyo, nakikinig ka ba sa radyo? I-off mo na muna yung radyo para mas direkta, no, yung pag-uusap natin. Ayan. Kate, ayan. Okay, papaano ulit? Kapag ka hindi nakakainom itong si John, maayos siyang kausap. Maayos kayo nakakapagplano. Opo. Meron na ba kayong anak ni John? Meron po. Ilan? 4 years old. Isa lang po. Isa pa lang. Kasal, hindi? Hindi po. Live-in. At gaano na kayo katagal na mag-live-in partners? Mga 5 years po. 4 years. 5 to 4. Kung ilang taon halos yung bata? Opo. Ganun na. Dati pa bang ganyan itong si John? Ha? Dati pa siyang ganyan? Parang nito lang po nung bumukod kami. Yan. Kwentuhan mo nga kami. Isang taon pa lang po kaming nakabukod na kami lang talaga. Dati po kasi may mga kasama, may mga nasa poder kami ng pamilya niya. So, nung nasa poder pa kayo, ng pamilya. Pero ngayon po nakabukod na po kami. Nakatira po kami sa Kubo, yung parang resort. Oo. So ganito, linawin lang natin, medyo malabo kasi hindi niya mo para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin. Nung 4 years o nung unang mga 3 taon ng pagsasama ninyo, maayos itong si John, hindi siya nagtatatawag at hindi siya nagko-contact doon sa mga naging ex-jowa niya kapag ka nalalasing. At hindi rin siya naghahanap ng babaeng bayaran para matugunan daw yung init ng katawan niya. Hindi niya yung ginawa dahil nakikitira pa kayo doon sa mga sa pamilya niya. Tama? Opo. Ayun. Pero ngayon na humiwalay na kayo, bumukod na kayo, nag-iba na ang pag-uugali nitong si John. Bakit kaya? Nagkaroon na ba siya ng freedom? Hindi niya. Doon ba sa bahay nila nasisita siya? Siya ba ay na-check ng mga kapatid, ng nanay, tatay? Opo, lagi po kasi siyang pinapagalitan niya. Ayan na nga ang sinasabi. Tapos po, naparami po kasi yung pagbarkada niya nung nakalipat po kami. At dumami po yung mga influensya sa mga paligid na. Mabarkada din. Ayan. Na dati, napipigilan dahil nasisita ng mga magulang. Opo. Okay. Sige, tanungin muna natin ha. Kate, bago tayo magpatuloy sa'yo, kausapin naman natin ngayon, 29 years old, ang kinakasama po ni Kate na si John. Mula rin sa Batangas. John, magandang tanghali sa'yo, pare.
Magandang tanghali din po. Narinig mo ang mga pinag-uusapan namin ni Kate. Opo. Meron kasi siyang mga inirereklamo na kapag ka raw nakakainom ka ay para ka nag-iibang tao. Medyo nagiging wild ang kaisipan mo. Ganyan. Opo. At bukod dyan, kumukontak ka pa, nag-chat ka, online chat doon sa mga ex-jowa mo. Alam mo ba nangyayari ito dyan? Apo. Ha? Bakit? Kasi ganito po yan. Nagsimula po kami masaya po kami. Tapos, dumadating talaga sa time yung gang tawag dito. Yung medyo nalabo po siya. Yung gang wala na siyang parang pakialam sa akin. Kasi pag-aawas ako ng trabaho, syempre, pagod po ako noon. Hindi niya pala ako matanong na kamusta ang trabaho mo. O ito pagkain, kumain ka muna. Eh hindi po. Pagdarating po ako doon, cellphone siya, ganyan. Parang wala na po siyang pakialam sa akin eh. Eh, siyempre, ako naman po lalaki, talagang malambing akong tao. Maghahanap po ako ng kalinga. Ako, para maniniwala nga ako na na malambing ka kasi pati mga ex mo nilalambing mo eh. Napapa-message ka eh. So, ginagawa mo pala ang mag-check doon sa mga ex-jowa mo dahil sa hindi mo nakukuha yung atensyon mula kay Kate mismo. Opo. Sinasabihan ko naman po siya. Pag napagsabihan ko po siya, sa una okay. Tapos bilang lang po tayo ng mga ilang araw, wala na po uli. Cellphone po siya na cellphone uli. Ganyan. Ano raw ginagawa ni Kate sa cellphone? May nakikipag-chat po siya. Nagrarapol. Hindi ko po alam eh. Kasi hindi ko po pinapakalman yung Facebook account niya. Okay. Hello po. Yan ang gusto ko. Iimbitahin na natin si Kate sa usapan. Okay, Kate and John, pag-usapan nyo na maayos ha. Maganda yung meron tayong mareresolba sa pag-uusap na to. Not necessarily mag-away kayo, pero magpaliwanagan kayo. Kasi Kate, ayan na, sabi ni John, hindi mo siya nabibigyan ng tamang atensyon. Panay ang cellphone, nakauwi na siya. Yun naman pala kaya pala nagpapapansin din si John. Ayan, iinom na nga, magchat-chat pa dun sa ex niya. Parang inaasar ka talaga. Go? Sige. Hello. Hello, Kate. Babe. Hello. Sorry kung nagagawa ko yon. Kasi hindi mo kasi ako binibigyan ng intention pag naawas ako sa trabaho. Ganyan. Yung pag-iinom ko naman, alam mo naman yon. Never ako bumili ng alcohol. Alam mo din naman na kaya minsan nag-cellphone ako kasi timing na minsan may, alam mo naman pinagkakaabalahan ko, di ba minsan pagkakaperahan din. Kaya minsan nakatuto ako sa cellphone. Pero yung sitwasyon din natin. Hello? Hello, Kate? Hello? Kate? Opo. Dali. Ano yun? Ano sinasabi mo na biglang na wala ka sa amin ni John? Ano yung sinasabi mo? Ano yung pinagkakakitaan mo ba sa cellphone na yan? May mga ginagawa po kasi ako online. Hindi ko na lang po sasabihin na. Alam niya naman po yun na. Pero hindi ka nang i-scam, ha? Hindi po. Sige. Kala ko biglang ikaw yung isa sa mga nagte-text sa amin na nag-text po si Attorney Batlanggaw. Paki-contact na lamang po. Masali po ako sa mga promo. Yung pag may mga yung sa mga page po na nag-give away. Sige. Opo, doon po. Pero hindi naman yan siguro araw-araw. Hindi naman siguro ang timing tuwing uuwi si John. Hindi naman po. Hindi. Ayun nga eh. Bihira lang po yun na. Sige, bihira lang po yun nag-cellphone ako kung uuwi siya. Kasi minsan po, pag yung hapon na yun naglilinis po ako. Pwede ba bago ka maglinis, bago umuwi si Jan, maglinis ka na ng bahay? Hindi ba pwede yun? Para paglapag ni Jan, malinis na nga yung bahay, makakausap mo pa siya. Hindi ba pwede yun? Oo nga po. Pwede mo. Di ba? Mas agahan mo na yung preparasyon. Ikaw ba, Kate, bukod dyan sa, nandiyan ka lang sa bahay, di ba? Kasama niyo yung anak ninyo, 4 years old pa lang, so I guess hindi pa yan nag-aaral. Nag-aaral na po, daycare.
Ayun po, hatid sundo ko din po. O yun, hindi naman sa minemenos natin na hindi pa naman ganun kahirap. Of course, mahirap mag-alaga ng bata. Pero ang sinasabi natin dito, meron ka naman palang oras na preparasyon na magawa mo na yung para sa anak mo. At kung paparating na si mister o kung papaalis na papunta sa trabaho, meron ka naman preparasyon din at pag-alalay na gagawin para sa kanya. Opo. Jan. Po. O yun lang ba talaga yun? Baka Opo, ikaw, baka ikaw talagang totoo yung mga chinachat mo naman online. Minsan, Pahuhuli kita, nandyan na yata yung pulis. minsan po kasi hello po, kuya. Minsan po kasi pag inaaway niya ako ng gabi, tinatamad po talaga, natapad po talaga ako na intindihin siya minsan o hindi ko siya talaga pinapansin. Sinasadya ko din po kasi minsan pag inaaway niya ako ng gabi. O yun. Na lasing siya. Gaano ba kadalas ang pag-inom-inom ni John? Kate, ikaw ang sumagot niyan. Mahina na po 4 na beses sa isang linggo. Mahina yun. So minsan Mahina kinukumpleto. na po yun. Opo. John, bakit Ngayon naman lang ganun po kadalas? mahina. Gawa nga po nun, siyempre, para sa akin po kasi, hindi naman po nang dahil lang sa isyong yun eh. Sa hirap na rin po ng buhay, dala ng problema. Kasi, hindi naman po sapat yung kinikita ko pagmamachinist. Ngayon po, si Mrs. po kasi, nung nakilala ko po yan, nakapagtrabaho po siya ng isang kinsenas. Isang kinsenas lang po. Ngayon po, nung namatay si Erpat, ito lang po, may isang taon pa lang po. Hindi ko po siya nakapagtrabaho. Gawa ng focus po muna sa pag-aalaga ng bata. Siya po yung nagkasakit po sa puso. May sakit po siya sa puso. Dahil lang. Para nalilito ko sa tinatanong ko lang bakit ang dalas mong uminom. Oo nga po. Ayun nga po. Kaya madalas po tayo mag-inom. Gawa ng dala po nga ng problema. At ayun po yung problema. At sa tingin mo, yun ang solusyon sa problema, yung pag-inom ng alak? Tama po. Hindi ba dapat... Hindi ba dapat na isipin mo may anak na kayo? At alam mo naman. Pero hindi ko po pinapabayaan yung anak ko. John. Kasi sa alak po kasi hindi po ko yun nabili. Oh, hindi ka bumibili. Aba, nangunguha ka pa. Kinukuha mo lang, pinipitas. Paano mo? Hindi po. Pinapainom po ng mga kamag-anak. Oh. Sa mga papa. Oh. Pero pwede naman tumanggi. Oh, Pwede na ba makatanggi? Hirap naman po pag may pag talagang ayaw talagang uminom. Pag ayaw. Tumatanggi po. Tuwing kailan, okay po kami. tuwing kailan mo ayaw? Kasi ako nung hindi ako nagmamalinis pero umiinom ako dati. 'Di ba? Nang madalas din. Madalas kapag umuulan ang kantsawan, ang sarap uminom. Umuulan na yan, ang lakas na yan, halos bumabagyo, ang sarap. Pero kapag maaraw, ang init, inom tayo. Wala namang pinipiling oras kapag iinom ka at gusto mo talaga. 'Di ba? Bumabagyo, umaaraw ng kontodo diyan, kuha ka ng yelo, tara palamig tayo. Pero gagamitin din yung alak na dahilan para magpainit kapag malamig naman yung panahon. Okay. 'Di ba ganun yun? Pero ibig sabihin ko nga dito, hindi ka ba pwedeng tumanggi sa mga yaya at asikasuhin mo rin muna itong si Kate. Kasi yung sinasabi mo na solusyon sa problema, yung pag-inom mo ng alak, nakakalimot ka sa problema, I'm telling you, John, hindi. Siguro naman, meron ka nakakakwentuhan sa pag-inom-inom mo na nasira yung liver, nasira yung atay. At least doon po, nasasabi ko po sa kanila yung saloobin ko, bakit ganito, bakit ganyan siya, na hindi kanino mo sinasabi? Doon po sa mga kainuman ko, lalo na sa pinsang ko po. Yun po talaga yung pinsang kong pinaka-kadikit po talaga. Kadikit na kadikit. Ngayon ba kasama mo siya dyan? Magkadikit ba kayo ngayon? Wala po. Hindi naman. May trabaho po siya ngayon. May trabaho. Sige, kala ko magkadikit kayo dyan ngayon. Sige, sandali lang. Pero hindi. Ang problemang sinasabi mo doon sa mga kainuman mo tungkol kay Kate. Opo. Proud ka doon na problema ang ino-offer mo? Problema ninyo ang pinupulutan ninyo? Proud ka ron? Hindi ko man sinasabi talaga sa yung totaling, marami kami. Ipagsisigawan ko. Hindi po. Yung dalawa lang kami mag-uusap. Kahit pa dyan, kahit pa pabulong, kahit pa senyas, ang problema ninyo mag-asawa,
pag-usapan ninyong dalawa. Hindi mo ikikwento kay pinsan mo kahit kadikit mo pa siya. Lalo na kung nandyan naman ang asawa mo at makakausap mo naman ng maayos. At mas maganda ang pag-uusap ng walang halong alak, ng walang halong droga para nakakausap mo ng matino, ng nakatulog ng maayos, ng hindi puyat, ng hindi pagod na pagod. Yun ang pinakamaganda. Pero kapag ka talaga under the influence ng alcohol, ng droga, di ba, iba naman yung iba yung pag-iisip natin. Pagka ganyan. Kaya be fair with your, with your live-in partner na si Kate. Maging parehas ka, may problema ka sa kanya, masusolusyonan nyo yung mag-asawa pagka kayo nag-usap. Pero yung pinsan mo, kahit gaano kaganda ang ipinayo ni pinsan, kahit gaano, anong pangalan pa nung iba mong mga tropa ron, yung mga manginginom. Sino yung inuutusan nyo kapag ka nagiinom, tagabili ng pulutan? Si Harold. Si Harold. Oh, kahit si Harold na minsan na lang magsalita, ha? Kahit si Harold na minsan magsalita dahil madalas yung inuutusan. May maganda siyang sinabi, wala naman siya mariresolve eh. Kasi ang problema, hindi rin alam, ang solusyon, hindi alam ni Kate. Hindi niya narinig. Okay? Ikaw lang nakakaalam nun. At nasa isip mo lang na ganito dapat ginagawa ni Mrs. Pwedeng-pwede kang dumirekta kay Kate sa pag-uusap ninyo ng walang halong alak. Ayun nga po, pag kasi, mataas din po kasi ang pride ni Mrs. Ngayon, kung kakausapin ko, ang sa akin po kasi, kung kakausapin ko siya, lalo lang lalaki yung gulo kasi ayaw niya ng paliwanag. Mali na nga siya. Pinapatunayan niya pang tama siya. Sige. Babae ka nga. May toyo kayo. Hoy, wag kang ganyan. Wag kang ganyan sa mga kababaihan, ha? Maraming mga nakikinig sa atin dito at kahit si Mrs. Popoy. Napakalawak ng pangunawa niyan sa amin dalawa. Kala nyo malawak na pangunawa ko? Naku po. Mas malawak pa pangunawa nyo. Pero ito na lang ha. Ito ang regalo namin para sa inyo, Kate and John. Kate, ikaw muna. Ano ang gusto mong baguhin na ni John sa buhay niya? Go. Yung mabawasan ko yung pag-iinom at minsan po kasi ay inuunan niya talaga ang ibang tao. Yung pag may iuutos ba. Tas malimit ko po siya mahingan ng mga pabor, ganun po. Parang ang hina ko po sa kanya. Tapos yung iba sa iba po, yung napakalakas. Mabilis lang. Napakalakas, mabilis lang makahingi ng mga pasuyo. Okay. Ayan. Pero ikaw ba, Kate, ay mababawasan din yung pagkahilig mo at pagtutok mo sa, sa cellphone mo, kung ano mang ginagawa mo dyan, lalo kapag ka nandyan na si Mister? May papangako mo ba yon? Opo, magagawa naman po. Kakausapin mo na siya ng mas madalas, kukumustahin kapag ka umuwi. Yun ang mga nare-reklamo ni John eh. Magiging available ka na para sa kanya. Opo. John, ikaw naman, ano naman ang gusto mong baguhin pa ni Kate? Hindi nga po, yung katulad ng sinabi niyo na bawasan mo na yung cellphone pag nandun ako kasi hindi naman buong araw nandun ako sa bahay. Gawin mo yan pag cellphone mo pag wala ako. Pag darating ako sa bahay, ako naman. Ako na may asaluhin mo. Ngayon, pinapangako ko rin sa'yo na hindi naman titigil lang, babawasan ko pag-iinom. Hindi naman kasi bigla-biglang mawawala yung umaling sa alak. Nako, Jan. Mga katwiran talaga ng mga, hindi naman sa, bawas muna. Bago bitaw, bawas muna. Siya. Sige, ano ang heart decision ninyo? Ano ang HEART decision ninyong dalawa? Itutuloy nyo pa ba yan? Ha? At, sandali lang pala dyan, ha? Meron ako nakalimutan dito na punto, ha? Tigilan mo yung sinasabi mo na maghanap ng bayarang babae para matugunan yung mga pangangailangan ng... Ha? Hindi naman talaga seryoso na pag sinabi ko po yun, mangyayari po. Hindi po. Ay? Kung bagay sa akin lang po, pananakot lang po yun na hanggang para lambingin niya naman ako. Para maisip niya na, ba't maghahanap sa ng iba? Sige. Kailangan ng lambing ko. Yan. Ayusin mo yan, ha? Apo. Sige. Ano na? Ano na ang heart decision nga ninyong dalawa? Ikaw muna, Kate. Itutuloy naman po. Itutuloy. Kasugain pa. Approve na approve. Tama? Ikaw naman, John. Kahit anong mangyari, tandaan mo, hindi kita iiwan, mamahalin kita. Hindi ka nakainom ngayon, ha? Dapat tama yan dyan, ha?
Ay siya, sige, good luck sa inyo at babalikan natin ang kwento ninyo kapag matigas ang ulo pa rin itong si John at ikaw rin, Kate, pwede kayong kumontak sa amin dito, ano? At balikan natin ang heart decision ninyong dalawa. Siyempre, ang ating nga pong love question of the day, paano nga ba aayawan o kaya naman itatanggihan ang gusto ni biyenan nang hindi naman siya o sila nasasaktan? Yan po ang ating katanungan sa ngayon, ano? Ayan, at babasahin ko ang ilan sa mga kasagutan ng mga kapatid natin. Sabi ni Carol Pineda, kakausapin ko ng maayos in a nice way ang aking biyenan na hindi ko gusto yung gusto nila at kung ano pa ang pwedeng ibigay na opinyon kung hindi ko man magawa yung gusto naman nilang gawin ko. Pwede yung kailangan talaga you can say it in a nice way. Okay? Sabi ni Joraline Valeriano, dahan-dahan lang sa pagsabi. Papaanong dahan-dahan? Ayoko po. Alis na po kayo. Gano? I don't need your opinion. Sa biyenan mo, ginanon, ano? Hindi, wag naman gano'n. Hindi, dahan-dahan. Dahan-dahan. Kasi pagka masyadong, harsh tayo, no? Sa pagpapaliwanag, baka sabihin, tanggin-tanggi ka naman. Yan, masyado kang ganado. Pero alam nyo ba, mga kapatid, meron akong tropa na dumating dito na init, na sumagot din. Tropa, sanggan dikit kami nito noon pa. Hanggang sa sabay na nga kami nagkaroon ng body pains ngayon. Nagkikwentuhan kami. Pero sa puntong ito nga po, mga kapatid, may makakasama tayo na talaga namang pakaabangan nyo na naman sa kanyang nalalapit na concert this coming Friday, September 13. At espesyal po ang kanyang upcoming concert dahil kasabay niya ng kanyang selebrasyon naman ng birthday. Okay? Sino pa ba? Di ang inaabangan nating H2H guest artist natin na sinabi ko sa inyo kanina. Hindi lang ako kundi kami ang inyong mga kasama. Ang Asia's acoustic icon. Please welcome Ice Segura. Ice! Hi mga ka-H2H. Mga kagaya natin may body pains din at may heart pains. Di ba nga? Kahit na alam mo yung nagkakantuhan kami kasi sabi ko nga, nung bata ako, nandiyan kami sa Marikina, no, sa simbahan. Sabi ko, Ice, alam mo, dati gusto kong para nung dumating ka doon sa church na mayroong kasalan, grabe pinagkakaguluhan ng Ice Segura. Talagang kagulo, pati hindi kasama sa entourage. Sumama na. Nandun! Nagpapapicture sa'yo nung panahon na yun. Bata pa ako nun. So yung magulang ko sabi, hindi, papicture ka. Hiyang-hiya ako nun, Ice. So dapat gawin natin ngayon, mamaya. Mamaya. Para patunay na. Yun, nasanggan dikit tayo. Oo naman. Sanggan dikit. Nagdikit po talaga kami kanina. Sa Kristan ka pa nun. Flower girl pa ako nun. Flower girl. Diba? Sa Kristan ako. Flower girl siya. Tapos, wala ka pang sakit ng katawan mo, di ba? Ngayon, meron na tayo. Di ba? Bago natin pag-usapan ng concert, saan bang sumasakit ngayon sa katawan mo, Ice? Ako, sa totoo lang, mula leeg hanggang paa. Actually, mula ulo hanggang paa. Mula ulo na. Tapos pati kamay. Siyempre, dahil nagigitara ako. Gitara, yes. Oo, minsan nga pa nagpapamasahe ako, sinasabi nung masahista ko, parang di kita minasahe nung isang araw Parang, bakit ganito pa? Ang tigas ng katawan ko parati. Laging puro lamig, puro ganyan. Yan. Para akong lamig na tinubuan ng tao. Ganun na siya. Ayan, pero sabi ko nga, sa mga performances ni Ice, hindi mo makikita na nahihirapan sa pagkanta, sa pag-entertain, diba? Pero kita nyo naman, 40 plus 1 yes. ang celebration na yan. 41 na. 41. Kwentuhan mo nga kami dahil kasasampa natin parehas ng 40. Ice, ano ba ang pakakaabangan naman sa Friday ng mga kapatid natin na manonood? Yes, sa mga kapatid natin manonood sa Friday na ang Video Hits OPM edition. So ito masaya to dahil syempre all OPM tayo, mga kanta mula noon hanggang ngayon kakantahin natin. May pasayaw pang magaganap dyan. So, kaya rin may body pains. Sasayaw ka. Kaya rin may body pains ako ngayon dahil nag-rehearse ako nung isang linggo. So, ganun katagal bago mawala yung sakit ng katawan ko. And I'm just really excited because ever since sinimulan namin itong Video Hits na to, mas para nagkaroon ako ng more interaction with the fans. Kasi
everybody loves to sing eh. Diba? So, kapag nandoon sila, they'd be able to sing with me. Meron tayong video kay Relay. So, lahat sila akit sa stage. So, it's going to be fun. It's going to be fun. At hindi, at isa yan sa mga hindi mo talaga maalis sa ating mga Pilipino, no? Oo. Ang makikanta, kahit na marunong ka, kahit na magaling ka, kahit at nga yung hindi. Kahit hindi, Oo. basta magaling din ang entertainer. Nakatulad ni Ice Seguera. Siyempre, hindi naman, kasi yung iba naman, makikikanta, pero di ba? Pero hindi, talaga iba ang dating ng isang Ice. Salamat. Di ba? Napaka-humble magmula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin. Meron ba mga pasabog dyan? Bukod dun sa nasabi mong sasayaw ka? Ako, for me, ang pinakapasabog ko dito kasi we chose songs kasi we have different segments for the concert and may tinatawag kaming Icified segment. So may mga songs kami na pinili na very familiar to all of us like, let's say, Bikining Itim. Ooh. Isang Linggong Pag-ibig. But I will make it my own. Oh. So, naareglo namin siya in such a way na, parang si Ice talaga kumanta nito. Parang ganun siya. Yeah. So, medyo for me, exciting yun. Like, every time nag-rehearse kami, sobrang na-excite ako sa part talaga na yun. Yan. At syempre, may excite na naman ang marami sa mga kapatid natin na magnanais na manood. At ako, isa rin sa mga gustong manood niyan. Sana magkita nga tayo doon. Saan ba yan? Anong oras? Yes. Saan pa ba makakabili ng ticket, Ice? Go ahead. Alright. So, sa mga nakabili na po ng ticket, just reminding everyone, Video Hits OPM edition at the Music Museum this September 13. You can get your tickets at Ticket World or you can call us at 0917-542-0303. But I believe na kami po ay sold out na. Yun. Alin. So, meron pa po. May isa pa on November 8. But of course, this Video Kits brought to you by, is co-presented by Platinum Karaoke and sponsored by Katinko. But sa November 8 po, we're also selling tickets now. We're starting to, I think nagsimula na, nag-open na yung tickets. You can also get it sa Ticket World and you can call us at 0917-542-0303. So that's November 8. So 8 o'clock po yan. But please come at 7 o'clock kasi may mga pasabog ting magaganap sa 7 o'clock. Bago pa lang, isang oras may pasabog na. Yes. Grabe. Sunod-sunod naman yan, Ice. Sana sa mga susunod mo. Basta ako, welcome ako, ha? Katulad ng dati, ha? Tawagin mo lang ako, Ice. Pagka magpapamasahin na tayo. Ayun, yan tayo eh. Pag magre-recover. Grabe. Maraming salamat, Ice. Pero hindi ka namin pakakawalan. Sagutin mo muna yung love question of the day namin. Papaano nga ba tatanggihan yung mga gusto ng biyenan natin nang hindi naman sila nasasaktan? Yung pakikisama ba sa mga biyenan? Okay, so ako, before natin muna kausapin yung mga biyenan, maganda talaga na masigurado natin na same page din kayong mag-asawa. Mahirap kasi na kunyari, tinanggihan mo si biyenan mo, tapos yung asawa mo, aawayin ka. Yeah. Diba? So magandang magkaintindihan muna kayo mag-asawa para kung ano man ang mangyari sa inyo ni biyenan, rest back mo yung asawa mo. Kumbaga magkakampi kayo. But maganda yung kanina sinabi ng ating commenter or caller man siya na parang naniniwala ako na lahat ng bagay ay nadadaan sa magandang usapan. Yun. And Tama. always look for compromise din. Kumbaga, hindi lang naman kasi pumasok ka rin sa pamilya to, so it's not just about you. Diba? Kumbaga, hanap ka rin ng paraan na hindi naman nawawala yung prinsipyo mo. Correct. Pero at the same time, marunong ka pa rin makisama. So, yun lang, hanap lang ng middle ground. Yun. Gustong-gusto ko yung sinabi niya. Kaka-copy-paste ko na lang po yan, mga kapatid. Oo, yung bang, syempre may battle plan kayo nung partner mo. Diba? Nung wife mo o nung husband mo, may battle plan kayo o may gusto yung nanay mo, may gusto yung tatay mo, hindi ko masagot, halika, dalawa tayo. Ganun yun. Kasi mas inaiintindihan din nung asawa mo, yung biyanan, yung mga magulang niya. Mga magulang niya. Mas ma-explain niya sa'yo na ganito mas lang. alam kung ano ang mga salita na mas maiintindihan ni nanay, ni tatay, kasi nga kasama, nagkataon, kasama ko na yung mga magulang ko since birth Mas alam ko na yung ano yun. Biruin mo yun, nangyari nagkasama na sila since birth. Since birth kami, magkapamilya na kami. Di ba mga ganyan? Thank you so very much, Ice, and good luck. Salamat, Kuya Poy. Maraming salamat. At sa inyo po lahat, mga kapatid, mga ka-H2H, maraming salamat. Maraming salamat for dropping by. At syempre, welcome ka na dumaan sa amin dito. Kahit pa nga ikaw na mag-host dito, ako magko-co-host tayo, Ice.
Ayan, enjoy lang. Kaya mga kapatid, dito na rin po kami magpapaalam. Bukas ulit magkarinigan tayo sa programang H2H Heart to Heart, kung saan puso sa puso ang ating laging usapan sa katanghaliang tapat. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Bukas po natin i-announce sa mga winners natin para sa ating Pamigay Tuesday today. Yun. Bukas natin na-announce. Bye-bye!